Umuungol ang tita ni Joanna nang mapadaan ako sa kwarto niya. Nagtaka ako. Alam ko naman na mag-isa lang ito sa loob. Agad ko na itinulak na mahina ang pinto at hindi naman nakalak. Kitang-kita ko ang tita ni Joanna na lumiliyad habang tulog. Lumingin ako saglit sa pinto. Nag-alala ako na baka magising si Joanna at makita ako sa loob ng kwarto ng tita niya. Isinara ko na lang. Pagkatapos lumapit ako kay Tita Ness. Tinapi ko ang mukha para magising, pero ayaw pa rin. Hanggang sa mapadako ang tingin ko sa katawan ni tita na nakabalot ng kumot. Dahan-dahan ko na tinanggal hanggang tumambad sa akin ang kabuuan ni tita. Kahit nasa edad ni tita na 40s, aakalain mong nasa 20s pa lang ito. Biglang nag-init ang aking pakiramdam. Umakyat ako ng kama at sinabayan ko na ang impit ni tita para maging totoo na. Pagkatapos ko, kasabay naman noon ang pagtigil ni tita sa paggalaw. Lumabas na ako ng kwarto nang marinig ko ang tunog ng alarm ni Joanna. 4:00 ng umaga. Iyon kasi ang gising ko para maaga ako makapagpasada. Maglalagay lang ako ng bigas sa rice cooker para after ko maligo, kakain muna ako ng kaunting almusal kapag may tirang ulam kami sa gabi. O kaya magluluto si Joanna ng itlog tsaka hotdog. Ang aga yata ng gising mo. Nauna ka pa sa alarm, sabi ni Joanna. Napaaga rin kasi ang tulog ko kagabi. Sagot ko naman sa kanya. Ako nga pala si Manuel, 30 years old. Ibabahagi ko lang aking problema sa ngayon. Lagi akong nakikinig sa mga kwento ninyo dito at maging sa ibang content creator na ganito ang tema. Nakasuot lang aking Bluetooth headset sa tenga ko habang ako'y nagmamaneho, sabay sa pakikinig sa inyo. Isa akong driver ng taxi sa kasalukuyan. Nagpapasada ako tuwing gabi. Mas gusto ko kasi ng gabi para iwas traffic. Kapag umaga naman, sobrang init. Lalo pa ang taxing ginagamit ko ay hindi malakas ang aircon. Marami na nga akong pasahero ang nagrereklamo sa init. Mabuti na lang, ilang buwan lang nakalipas nang ibigay sa akin ang bagong unit na bagong bili ng operator ko. Bale taxi sa TNBS. Mas maganda, mas bago, tsaka mas malaki ang kita. 5 taon na nakalipas na makilala ko ang aking mapapangasawa. Sumakay sila sa akin noon. 2 silang babae at 1 lalaki. Unang araw raw ng pasok nila sa school na pagtuturuan nila. Fresh graduate sila at habang naghihintay ng board exam, nag-apply muna sila sa isang private school. Sa 3 magkakasama, ang naging misis ko ang huling bumaba. Nadaanan kasi namin ang unang school na pagtuturuan ng 2. Halos magkakaedad lang din kami. Kaya lang hindi ako nakapag-aral. Hanggang high school lang ang inabot ko. Maaga kasi akong naulila. Kaya wala nang nagpaaral sa akin. Nagsimula ako maging konduktor ng bus noon hanggang matuto ako magmaneho. Naging bus driver din ako sa edad ko na 21. Hanga nga sa akin ang mga kasama ko dahil mabilis daw ako matuto. Hindi kasi madamot ang driver ko noon at tinuturuan talaga ako ni Mang Paeng. Halos 30 years na kasing driver si Mang Paeng ng bus, kaya talagang bihasa na siya sa pagmamaneho ng bus. Hindi naman ako nagtagal na bus driver dahil may nag-alok sa akin magmaneho ng taxi. Iyon nga ang aking ginawa. Noong araw na sumakay si Joanna, pagkatapos bumaba ng 2 kasama niya, nag-request siya na medyo bilisan ko raw dahil malilate na siya. Nakakaya raw kung malilate siya sa unang araw niya sa trabaho. Nag-taxi na nga lang daw sila para mabilis. Mula sila sa Caloocan at sa Taguig sila magtuturo. Pagdating naman sa gate, agad na bumaba si Joanna at patakbo na pumasok. Hindi na nga kinuha ang sukli. Nakalayo na ako at nakakuha na ng bagong pasahero nang makita ng sakay ko na may cellphone na naiwan sa upuan. Ibinigay naman iyon sa akin. Baka raw sa huling pasahero ko. Totoo nga, kasi nakita ko ang picture nila sa cellphone pero hindi ko naman ma-open. After kumatid ang pasahero ko, sakto may pabalik ako na sakay papunta ng Taguig. Sabi ko idadaan ko na lang din sa school. Pero bago pa ako makarating, may tumawag na sa akin. Nasagot ko naman, si Joanna nga. Kuya, ikaw ba yung taxi driver? Ang tanong agad ni Joanna. Nakiusap siya na kung maaari ay dalhin ko na nun sa binabaan ko sa kanya. Sakto, malapit na ako dun sa gate, kaya naiabot ko sa kanya. Pero bago siya umalis, kinuha niya ang number ko
Tatawagan raw niya ako after ng klase niya. Pagkatapos tumakbo ulit sa loob ng school. Hindi naman ako nag-expect na tatawag. Nag-text naman kasi siya na nagpapasalamat sa pagbalik ko ng cellphone niya. Pero pagdating ng gabi, mga alas 7 ata yon, tumawag si Joanna. Nagpapasalamat sa akin. Mahalaga raw kasi ang laman ng cellphone niya. Nag-usap kami ng kaunti. Gusto niya nga magbayad ulit sa fare ng taxi sa pagbalik ko daw sa school. Pero tumanggi na ako. Libre na yan sa tulad mo na maganda. Sabi ko, tumawa lang din siya. Simula noon, nagte-text kami palagi ni Joanna hanggang sa manligaw sa kanya. Makalipas lang ng 1 taon, naging kami nga ni Joanna. Nakalipat na rin siya sa isang public school na paaralan na malapit sa bahay nila. After na maging kami, isinama niya ako sa bahay nila. Papakilala niya ako sa tita niya at sa ate niya. Nasa province daw kasi ang magulang nila. Nagrerenta lang sila ng apartment. Teacher din ang ate ni Joanna. Hiwalay daw sa dating kinakasama dahil babaero. Mabuti na lang daw, walang anak. Ang tita naman daw niya ay umabot na sa edad na 40 pero hindi pa nag-aasawa. Dinamdam raw ng kanyang tita ang hiwalayan ng dating boyfriend nito kaya nagpapakatandang dalaga na lang. Nahihiya nga akong sumama. Iniisip ko kasi driver lang ako. Samantalang sila lahat professional. Kaya lang mapilit si Joanna. Saka kahit driver lang daw ako, kaya ko naman daw siyang buhayin. May ipon na rin kasi ako ng time na yon. Dinadagdagan ko na lang para gawin kong pang down sa bagong sasakyan na kukunin ko para hindi na ako nagbaboundary. Naglalakad pa lang ako papasok sa bahay nila. Iniisip ko na kung anong itsura ng ate at tita ni Joanna. Baka masyadong formal sa loob nila. Pero pagpasok ko pala ng pinto, malakas agad ang sound. Sumasayaw ang ate ni Joanna. PE teacher raw kasi yon. Pero ang lalong nagpamanga sa akin ay ang tita ni Joanna. Para lang sila magkakapatid. Parang magkakalapit lang ang edad nila. Ang eksi ng short ng tita ni Joanna. Ang ate naman niya ay legging hapit na hapit. Parang mas mukha pang manang manamit si Joanna. Mas liberated pala ang dalawa. Pinaupo ako sa sofa ni Joanna habang nakaharap ang tita at ate niya. Hindi ako makatingin ng diretso sa dalawa. Nasisilaw ako sa napakaputing dibdib ng ate ni Joanna. Ang tita naman niya ay kumikina ang hita. Nagkwentuhan kami saglit hanggang sa parang nagkapalagayan kami ng loob. Sa ilang pagbalik ko sa kanila, naging close kami ng titanis na Joanna. Minsan nga, napansin ni Joanna yon. Pinagsabihan ako na lumayo ako sa tita niya. Ano ka ba? Ikaw ang mahal ko. Sabay dampi ko sa kanyang labi. Sakto naman noon, kaming dalawa lang sa bahay nila. Kaya ang init na madalas kong nararamdaman ay itinuloy ko na lang kay Joanna. Hindi naman yun ang first time na makatikim ako. Noong bus driver pa kasi ako, madalas ang tambayan namin after ng biyahe ay KTV bar. Doon ako bininyagan. Pero si Joanna, alam ko na first time niya yun. Kabado siya at halatang nasaktan. Nanggigil kasi ako. Yun din kasi ang unang beses na makakaranas ako na babaeng walang karanasan. Matapos maibigay ni Joanna yun sa akin, lalo pang napamahal ako sa kanya. Seryoso talaga ako at handa ko siyang pakasalan. Nag-usap kami na magsama. Doon nga kami tumira sa bahay nila kasama ang tita at ate niya. Nag-loan din si Joanna para madagdagan ang pera na naipon ko na pang-down ng kotse. Kaya nakabili kami ng cash. Tuwing umaga, maaga kaming gumigising ni Joanna. After ko namatid siya sa school, magpapasada na rin ako hanggang gabi. Tuwing Sabado at Linggo, ako lang maaga nagigising. Wala kasing pasok si Joanna at ate niya. Natuloy niya ang biyahe ko ng araw na yon. Pero may kunting pag-aalala. Alam pa yan tita niya ang nangyari kanina. Baka magsumbong kay Joanna ang kanyang tita. Pag-aalala ko. Kinabukasan, Linggo ng umaga, nag-ihaw pa sila ng isda. Nag-open ng video okay, pero mahina lang. Sabi ni Joanna, mag-day off naman daw ako para magkasama kami kahit linggo lang. Yun nga ang nangyari. Hindi na ako nagpasada. Kumain kami, nagkantahan konti. Gusto ko sana uminom kahit beer, kaya lang ayaw ni Joanna. Pero mas okay na rin yun dahil baka kung ano pa ang pumasok sa isip ko. Lalo na nakaharap na naman sa akin ang ate at ang tita ni Joanna. Nawala na rin ang pag-aalala ko na baka alam at gising ang tita kahapon.
na maglaro ako kahapon sa kwarto niya. Niyaya ko na lang si Joanna sa kwarto at doon ilang ulit akong hindi nagsawa at nagtampisaw sa makipot pa rin na pagmamahal ng aking magiging asawa. Halos maghapon kami sa loob ng kwarto at ilang ulit naming inulit-ulit ni Joanna ang gawain bilang mag-asawa. Nagtaka nga ito sa akin, hindi ba raw ako napapagod kahit na nakakailang ulit na ako. Napagod din ako, pero kapag naiisip ko ang tita ni Joanna, nag-aalap ang damdamin ko. Kinabukasan, maaga ulit ako nagising dahil Lunes. Maaga rin ang ate niya, pero ang tita niya tulog pa. Tinanong ko si Joanna kung hindi ba gigisingin ang tita niya. Hayaan lang daw namin, busan lang daw gigising ang tita. Alas 10 pa naman daw kasi ang pasok nito. Ganun nga ang lagi nangyayari sa amin. Bago mag alas 4 na madaling araw, madalas dumadaan ako sa kwarto ni tita. Nagpapakasakali na ganun ulit ang mangyari. Pero tahimik na. Baka nga binabangungot lang siguro ng mga oras na yon. Makalipas na isang linggo, nagpaalam si Joanna na hindi uuwi dahil may camping raw ang mga Boy Scout sa school nila at kasama siya sa mga Scout Master na magbabantay sa mga bata. Hindi na rin ako nagpasada ng araw na yon dahil coding. Dumating ang ate ni Joanna ng mga alas 6. May dala itong pagkain para daw hindi na kami magluto. Kumain nga kami ng ate ni Joanna. Hindi ko nga masyado gusto ang pagkain dahil Korean food ang dala niya. Pinilit na ako ng ate. Masarap naman daw kasi. Inubos ko naman kahit na maanghang. Pagkatapos ng kumain, naligo ako dahil sobrang init ng panahon na yon. Nakita ko naman na dumating ang tita bago ako pumasok ng banyo. Nag-isip na naman tuloy ako habang nasa banyo. Nais ko sanang laruin ang aking laruan na may kumatok sa banyo. "Bayaw, matagal ka pa ba? Maliligo rin ako," sabi ng ate ni Joanna. Saglit tuloy na udot ang ginagawa ko. "Matagal pa ako," sagot ko naman. "Buksan mo muna ang pinto, may kukunin lang ako sa loob." Binuksan ko nga ng kaunti at sinilap ang ate ni Joanna sa pinto ng banyo. "Sabay na ako sa'yo." Mahinang bulong nito sa akin. Napatitig ako at saglit na natigilan. "Ano ka ba? Kapatid ka ni Joanna. Saka andyan ng tita, baka magkita tayo." Pero hindi nagsalita at itinulak ang pinto hanggang makapasok sa loob. "Isusumbong kita kay Joanna kapag hindi mo ako pinagbigyan. Gusto ko gawin mo sa akin ang ginawa mo kay tita." Napadilat ang mata ko sa aking narinig. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko agad. "Nakita kita nakaraan na pumasok sa kwarto ni tita at napanood ko ang ginawa mo," sabi ng ate ni Joanna. Doon ko na naisip ang pintong hindi nakalak nang palabas na ako ng kwarto ng tita. Maaaring totoo ang sinasabi niya. Kaya ang nangyari, hindi na ako naglaro mag-isa sa loob ng banyo. May kalaro na ako. Nangawit ako sa loob kaya niyaya ko sa kwarto namin at doon namin itinuloy ang paglalaro. Walang humpay na laro. Napagod ako ng gusto hanggang sa lumabas na ng kwarto ang ate ni Joanna na parang walang nangyari. Lumabas din ako para tapusin ang aking paliligo. Pero paglabas ko, nasa may pinto ang tita, nakatingin sa akin at nakangiti. "Isusumbong din kita kay Joanna kapag tumanggi ka sa akin." Napangiti ako at kahit nangihina ang tuhod ko, agad ko na hinila papasok sa loob ng kwarto ang tita ni Joanna. Ang pangarap ko na matagal ko nang gustong gawin, nagawa ko lahat at doon nga inabot ng umaga ang tita sa kwarto namin ni Joanna. Makalipas ang isang linggo, hindi na ako makatiempo kay ate at tita dahil kasing maaga nagigising si Joanna at sa hapon naman nagpapasundo sa akin. Kaya sa kagustuhan ko na umulit kay tita, gumigising ako ng mga daling araw, mga alas 2 para pumunta sa kwarto ni tita. Pero doon ako nagkamali dahil binabantay na pala ako ni Joanna. Napansin niya raw ang pagbabago ko ng rutinang gising at oras ng pasada. Huling-huli ako ni Joanna na papasok sa kwarto ni tita. Nagalit sa akin, bakit raw ako papasok doon? Nagising naman ang tita at kunyari ay walang alam sa nangyari. Kaya pala raw napapansin niya na madalas parang may nagbubukas ng pinto ng kwarto niya. Ang depensa ng tita na lalong nagpagalit kay Joanna.
Kaya pinalayas ako at kinuha pa ang susi ng kotse. Ang nangyari tuloy, naglakad ako papuntang sakay ng tricycle. Dala ko ang isang pirasong bag na may lamang damit ko, na yun lang daw ang gamit na nabili ko simula na magsama kami ni Joanna. Para akong basang sisiw na pinaglakad ng madaling araw. Nagmakaawa ako sa kanya at humingi ng tawad, pero galit talaga siya. Pare-pareho lang daw kami mga lalaki na hindi makontento sa isang garahe. Gusto ko pa raw pumarahe sa kanyang tita. Doon ko lang din nalaman na pangalawang ulit na pala ang ganun nangyari sa bahay nila. Ang dati palang karelasyon ng ate niya ay gumarahe din kay tita. Habang tulog daw si tita, pinasok din sa kwarto at hindi daw alam ng tita ang nangyari. Kaya nasaktan ang ate niya at hindi na muling nakipagrelasyon. Kung kinakailangan raw na gayahin niya ang kanyang ate at tita na huwag na mag-asawa, gagawin niya. Huwag lang daw masira ang relasyon nila mag-anak. 3 buwan na ang nakalipas mula na mangyari yon. Balik na ulit ako sa pagiging taxi driver at pagbaboundary muli. Naghihintay pa rin ako na mapatawad ni Joanna sa aking mga nagawa. Maraming salamat sa inyo at sana mabigyan niyo ako ng payo.